paghalal ng bagong presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara, inalmahan ng minorya. Narito ang balita ni Sheena Torno. Uminit ang tensyon sa loob ng Senate Impeachment Court bago pa man magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos i-anunsyo ni Senate President Win Gatchalian ang botohan para sa paghalal ng bagong presiding officer, bagay na inalmahan ng minority senators. Sa opening statement ni Senate President Win Gatchalian ay tiniyak niyang magiging patas umano ang setter judges sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pero tila nag-ibang ihip ng hangin nang i-anunsyo nito ang pagbubukas ng botohan para sa paghalal ng bagong presiding officer sa impeachment trial. Pursuant to Rule 2, Paragraph 2 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials, as amended, we now proceed to the election of the presiding officer of the impeachment court. Pinagbasehan ni Gatchalian ang binagong impeachment rules na nagpapahintulot sa Senado na bumoto at pumili ng ibang senador na mamuno sa impeachment trial sa pamamagitan ng majority votes. Pero inalmahan niya ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano. Point of order, and as you said yourself, that every stage of this impeachment, we have to make sure na patas, we have to make sure na may due process, we have to make sure that it is fair. It is very clear in the Constitution of the Philippines that the presiding officer is the Senate President. I want to avoid that this impeachment trial will be declared null and void. I want to avoid walkouts. I want to avoid any delays. The Senate President is more than capable. He said he is willing. He said he is ready. Kaya nakapagtatakaan niya kung bakit bigla-bigla ang pagpapalit ng presiding officer ni Gatchalian. Nauna na kasing iginit ni Gatchalian na siya ang tatayong presiding officer base na rin sa konstitusyon. Kaya para kay Cayetano ay hindi pwedeng daanin sa simpleng botohan o kompromiso ang nakasulat sa saligang batas. Ngunit nanindigan naman si Gatchalian na dumaan sa tamang proseso ang pag-amyenda sa impeachment rules. Nabigyan umano ng pagkakataon ng lahat ng senador na magpahayag ng kanilang posisyon at wala namang tumutol. Let me just put into the record the facts. During that time, in June 3, when we amended the rules, everyone had the opportunity to express their views regarding the proposed resolution. And since no one objected, we adopted. My view is this resolution has been duly approved. So that is the position of the chair and the view of the chair on this matter. Hiniling naman ni Cayetano na maipaliwanag pa ang kanyang posisyon bago ang botohan. Kit pa na minority floor leader na hindi maaring labagin ang saligang batas dahil inilalagay nito sa malaking panganib ang buong proseso ng impeachment court. Huwag na natin tignan yung mga amendments. It's against the Constitution. So can the impeachment court disobey the Constitution? If the Constitution says the presiding officer should be the Senate President, can we now say na no, pagbotohan natin kung sino? Because if we say that we can, what next? Will we add to the articles of impeachment? Will we lower the bar of the quantum of evidence needed? Will we say that baliwala na yung pre-trial brief at bahala na si Batman? Promesbak din si Senator Pia Cayetano sa hakbang na ginawa ng majority senators. Hinamon ni Senator Pia ang Malacanang na kung importanteng pag-amyenda sa impeachment rules ay makabubuti raw na magpatawag ito ng special session. Tawagan niyo po ang Malacanang. Nagpa-special session naman po siya, di ba, with all due respect. Kung pa-i-insist niyo na yung impeachment amendment na yan kailangan gawin ng special session, papatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Di ho ba? Ngunit ang mga pahayag o paliwanag ng magkapatid na Cayetano ay hindi pa rin pinagbigyan ni Gatchalian. Itinuloy pa rin ito ang botohan para sa bagong presiding officer. Sa botong 12-8 ay formal na inihalal bilang presiding officer si Senator Chis Escudero. Bumoto na pabor ang mayorya kabilang na sina Senators Bam Aquino, J.V. Ejercito, Risa Hontiveros, Lito Lapid, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Erwin Atrafi Tulfo, Joel Villanueva, Mig Zubiri at si SP Gatchalian. Hindi naman pabor ang minorya kabilang ng magkapatid na Cayetano, si Senator Bongco, Loren Legarda, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille at Mark Villar.
Absent naman sa unang impeachment trial sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na nakakulong pareho sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil sa magkahiwalay na kaso. Habang nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa dahil sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Tiniyak naman ni Senator Cheese Escudero ang integridad ng impeachment process at pagiging patas matapos siyang maihalala bilang presiding officer sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Nakasaad din anya sa konstitusyon na kailangan ng 2/3 o 16 votes para tuluyang ma-convict itong si Vice President Sara Duterte. Samantala, itinalaga naman ng Senate Impeachment Court bilang impeachment spokesperson si Attorney Reggie Tongol. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.